Lukas Kapitulo 20. At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang ebanghelyo, na nagsilapot sa kanya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda. At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kanya, sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? At siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, tatanungin ko naman kayo ng isang tanong, at sabihin ninyo sa akin. Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? At sila'y nangagkatuwiranan, na nangagsasabi, kung sabihin natin, mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sabihin natin, mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagkat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito, nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas, datapwat hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin, at ito na may kanilang hinampas, at aynal imura, at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak, marahil siya'y igagalang nila. Datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, ito ang tagapagmana, atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, huwag no ang mangyari. Datapwat kanyang tinitigan sila, at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog, datapwat sino mang kanyang malagpakan, ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote, at sila'y nangatatakot sa bayan, sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwering mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kanyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi? Datapwat na pagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila, pagpakitaan ninyo ako ng isang denaryo. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? At sinabi nila, kay Cesar. At sinabi niya sa kanila, kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y hindi nakahuli sa kanyang mga pananalita sa harap ng bayan, at sila'y nanganggilala sa kanyang sagot, at hindi nangagsiimak. At may lumapit sa kanyang ilan sa mga Saduso, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli. At kanilang itinanong sa kanya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kanyang kapatid. Mayroon ngang 7 lalaking magkakapatid, at nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. At ang pangalawa, at ang pangatlo'y nag-asawa sa baw, at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak, at nangamatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na magulinga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mga ga-asawa, ni papag-aasawahin.
Sapagkat hindi na sila maaaring manggamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Datapwat tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, at Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nanggabubuhay sa kanya ang lahat. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. Sapagkat hindi na nga sila ng ahas tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At kanyang sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tantungan ng iyong mga paa. Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pig-inden. Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng baw, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan.